Hello? Hello? Podcast Network Asia. Hello everybody mga katulog. Bakit na? Yung ba yung tawag natin sa fans natin? Katulog? Hindi ko alam. Hindi, bago matulogers. Bago matulogers, welcome to another episode of Bago Matulog with Red Oliero. This is Red Oliero and this is Andren Bernardo. We are your hosts for this episode. And for this episode, I think we're gonna talk about the ingenuity. Sabi mo nga, ano yun? The ingenuity of what? In being lazy pa. The ingenuity of being lazy. Kasi kanina, I was supposed to get coffee kaso yung door na nakaharap dito sa building namin sa Silver City, naka-lock. So you have to go around the main entrance ng Starbucks para kumuha ng coffee. So inisip ko, hindi ko na makailangan ng kape. Alam mo yun? So mga ganong klaseng stuff. So it's a concept that I call and sinasabi ko rin sa girlfriend ko na ang work ethic ko is work hard, tamad hard. And we will talk about it right after this very unnecessary Okay. Ang ganda ng OBP na yun, no? Nice. Nakita na natin siya finally for real. Yung premiere pare. yung premiere, no? Grabe. May 20-minute guitar solo pare. Walang may pakialam sa OBP na yun. Naalala ko dati nung yung podcast natin, medyo indie pa, nung hindi pa tayo masyadong sikat. Hindi naman tayo sikat ngayon. Yung mga tao nakapansin ko, skip nila yun. Pero ngayon di na nila skip kasi 4 seconds na lang siya. Ben yung gumawa ng OBB. Ben yung gumawa ng OBB namin. Bago matulog, Oliero. Yun. Ganun ba? Ganun na ganun. Sobrang walang kwenta si Andre. Anyways, dahil nga wala kaming kape today, we're gonna talk about the ingenuity of laziness. Nice. But ingenuity? What does that mean? Parang naghanap ka na lang yung ika nga sinasabi ng tao, diskarte niyan pare. Kumbaga parang genius siya, pero lack of being genius. Parang ganun. Parang infamous, di ba? Parang you're famous for something na negative. So parang ingenious ka for something na hindi masyadong maganda. Tama ba? May mga kilala tayong ganun. Marami ba? Well, anyways, okay. Yung work ethic na sinasabi ko, I think very, very, hindi ko masabi kasi na makukuha sa hard work ang comedy. Since we're both stand-up comedians, di ba? Yun yung natin. And you still write, di ba? Ako, I don't write for other things anymore. Kasi, masenso na yung career ko and everything. Hindi mo na kailangan sumipsip. Hindi ko na kailangan sumipsip. Dito na lang sa podcast network. Dito na lang. Napakaganda na studio. Dude, grabe. Akala ko nga pare, heaven nung punta. Walang kwenta. Sobrang sipsip. Dalawang couches lang, tas aircon din. In-aircon na lang tayo habang nagre-recording. Grabe ka na. Okay. Hindi, okay. Work hard, tamad hard. Kasi nga, comedy is not something you force. You know what I mean? Do you force your comedy? Do you kunwari, if you feel like, okay, may open mic later, may open mic later, kailangan kong gumawa ng jokes. Do you sit down? Do you find time and sit down and mind map? Ang pagkakaiba natin kasi Red, may career ka eh. Ako, this is all I have. This is all I have. Hindi, I mean like you're busy like becoming a superstar. Okay. I'm just there in my 1-bedroom apartment shared by a fellow comedian just writing jokes. Okay. But pero that's a pretty good life, don't you think? Like Yeah. you being able to afford na, you don't live in Pangasinan anymore. No. Diba? Pero it's the Philippine condition. Parang, naman. I want more. Naman. I mean, that's human, I think. Parang gusto ko yung tipong level na hindi ako manghihinayan kung naka-on How yung often do you write jokes? every day. Every day. What does that mean? Like may sistema ba yun? Is it like 5 punchlines? Yes, Ganun? sa gabi, doon ako nagsusulat. Really? Yeah. So, paano kung wala kang maisip? Pinipilit ko.
Ah, oh, Kahit shit. sobrang basura na yun sa sulat ko. Oh, Like, shit. bakit Really? lumilipad ang mga ibon? Talaga? Pinipilit mo? Oh, may mahanap ka naman in like Oo. pagkagising. Pag pinipilit mo siguro mga 1 out of 30. Yeah, yeah. Mga ganun. Which is not bad. Alam mo yung sinasabi nila yung if there are 500 monkeys na nagtatype, eventually may masusulat silang maganda. Oo. Damn. Yeah. Grabe yun. That's crazy. I didn't know that na ganun ka kasipag magsulat. I am. I used to do that. Kami ni Vic, pati si Marlon, I think we had like a Yahoo group. Yahoo! Pati si Ryan Puno. We had a Yahoo group. And ewan ko kung naabutan niya yung Yahoo group mga Gen Z people. Pero we used to have a Yahoo group. Tapos it would be like 5 punchlines na pulido. A week yata or every or every day. I'm not even sure. Yeah. Something like that. So anong quota mo? Kunyari, how many jokes do you write? Basta may masulat lang ako. Yun So, lang. isa? Kahit isa, kahit 5. Okay. Minsan nga 10. So, yan. Oh, if you get the juices flowing and everything. I would argue that I also write every day. Pero, okay, hindi write. Pero more of, the conceptualization starts kagad when you observe and you, tawag doon, you look at the things or parang you just live, you experience things. Tapos, if something peculiar or something of note comes to mind, isusulat mo siya, di ba? Do you feel like we're grinding? Do you feel like, kasi may mga tao nagsasabi na parang, grind. You worked hard, blah, blah, blah. Do you feel like you worked? Because I don't feel like I worked. No, kasi it's fun. It's fun. And, awag doon, all of that, ito yung I think, kasi napag-usapan namin ng hindi nag-record, na may mga tao magsasabi na, oh, hirap ng ginagawa mo, diba? Hindi ko kayang gawin yan. Which I think is exactly the point. Hindi niya talaga kayang gawin niya kasi supot siya. Hindi. Hindi nila kayang gawin yung ginagawa natin because hindi sila, kumbaga, you're not geared for it. Like, you're not, I iba guess. Yung personalities ng mga Yeah, tao. iba yung personalities, iba yung skill set, iba yung, wala ka masyadong affinity towards comedy siguro. Para sa akin yung nag-grind, yung mga nag-9 to 5, pare yun yung grind. Yeah, yung grind, yung mga nagko-commute, di ba? Mga magko-commute na, ngayon lang ngayon, sobrang hirap mag-commute and everything. Dude, you're better off walking to your job na. Yeah. Oo. Kaya nga dami na nagbabicycle yung scooters. Kaya yung mga masarap sa gasaan. Hindi, joke lang. We're all trying our best to live here in the Philippines. Totoo. So kunwari, kung ikaw, sabihin natin, mas athletic ka, di ba? Tapos nagbabasketball ka and everything, kailangan mo mag-practice, kailangan mo feeling ko, kung yun ang affinity mo, kung doon ka intelligent, yun yung, kumbaga hindi yun mahirap para sa'yo. Or mahirap siya pero parang you're willing to do that. Alam mo yun? Parang may plus points ka na. Yeah, sa atin naman mahirap din naman eh. Like, not a lot of people can face public embarrassment or, risking whatever you want. Or, alam mo yun, yung risk na walang tatawa sa'yo because that's the fear, diba? Well, I guess siguro, baka we're just built to, risk that or we're just built to na hindi tayo masyadong na-embarrass or whatever. Or baka sobrang papansin lang talaga natin. Di ba? Yan alam eh. Pero I think different people, if kunwari, pag may taong nagsasabi sa akin na kunwari, sabihin natin accountant siya. Sabihin niya sa akin ang hirap ng ginagawa niyo. Hindi sabihin ko sa kanya eh. Kasi hindi ko kayang gawin yung ginagawa nila eh. Di ba? Yun din yan eh. It's very, and I think a lot of people put up on a pedestal entertainers because yung by default, if you are in entertainment, you're someone na talagang, alam mo yun, parang people look towards at or people listen to or watch for, for entertainment. Yun nga yung point, diba? Sila yung mga nag-9 to 5, sila yung nagpapatakbo ng workforce. Tayo lang yung provide a good distraction lang. Yeah, exactly. If they're miserable, like, Which I think we could also discuss
do you think that we're, you know, tawag doon, entertainers? Do you think that we put too much importance, parang masyadong sikat yung mga actors? Alam mo yun, like masyadong sikat, hindi lang actors, like lahat na entertainment, like kunwari, naiifi pa rin ako pag tinatawag ako Lods or Idol or whatever. Tapos ako parang, I don't do any. Alam mo yun? Like, hindi man ako, I don't really, like, make an economy run. Yeah. Alam mo yun? Yeah, diba? I feel you. Diba? Oh. So, medyo nakakaifi rin lang. That's coming from our humble celebrity hunts. Alam mo yun? Yeah. Lahat ng tao na nakikinig to, pare inaabangan ko to, ganyan. Nakaka-flatter siya. Pero I feel like sometimes may imposter syndrome ka ng ganun, di ba? Yeah, parang ganito, like, don't meet your heroes. Parang dapat idol mo yung sarili mo. Wow. Yun ang kakaiba. I don't think that way. Hindi yung mga nagna 9 to 5, like, dude, mga teachers, mga nurse, yun yung mga nag-grind, pare. Tayo. Tama naman. Sorry pa tayo tumawa. Kanina kasi galo ako mag-joke Hindi ako mag-joke. Ano sasabihin ko? Ang dali-dali maging nurse. I thought you were drumming up to a joke. And I was like, inisip ko para, oh shit, are you going there? Frontliners na yan. Dali-dali. What I'm saying is, nurse si Andren, by the way, bago nyo kami cancel. Dati ako nurse. So, nag-volunteer ako for 1 month. Tapos pagkatapos ng shit, ayokong gawin to. Tapos yun. Basta ito, tayo lang yung distraction. Kaya nga, hindi naman lahat ng comedians. Kaya nga natin ginawa to kasi we're inherently lazy. Yeah. Like, gusto ko na lang mag-jokes tapos bayaran for it. Yeah. So, ang problema, minsan masyado nating fine-fetishize tong... Fine-fetishize? Fine-fetishize tong entertainment industry. Wherein, fuck. Yeah, you guys are the real heroes. Oh, pare. Totoo. And actually, there's a lot of maraming artista na nagsasabi nun, di ba? They like to say that. They like to say na parang, pare kayo, kaya nga, kayo yung tombayani kami, wala lang kami. Sabay alis sa sports car. Tapos sasakay siya sa Maserati niya. Tapos tatakbo sa red light. Lahat ng... di ba? Meron ako nabasa na anecdote about na parang aliens perspective na bakit ang mga mahihirap sa mundo or parang mga naghihirap sa mundo are like mga farmers. Why are they not as revered as people who, you know, pretend to be other people in movies? Diba? Stuff like that. I have it's an easy. No, they don't give a shit about it. They don't give a shit about the farmers. Like, yeah, that's like, pero yun as nga, diba? heartbreak, it's that easy. We don't care. Yun as long as my internet, my Wi-Fi, like, we don't care. Like, I'll admit it. Kahit ako rin, I care, pero to a certain extent. Like, kung may makikita ko, donate to farmers, I will. Pero yung pupunta dun sa bukid, like, I can't do that. Hindi, pero why don't we pay them as much as we pay the actors? But we don't control that. Like, we're just entertainers. No, but we, I mean, not you and I. Duh. Wala tayong... Pumunta tayo sa Congress. Wala tayong power, Andren. Tapos wala na tayong alam sa economics. We as in the people. Diba? Why is the world that way? Why are movie actors more famous than people who feed us? Diba? It's entertainment eh. Kaya nga, by itself nga talaga, kaya nga yung sinasabi ko, going back to work hard, tamad hard. It looks like we're grinding. But we're just doing whatever you guys are doing. Maybe even less. I'm pretty sure even less. Yeah, we grind less than you guys. I'm pretty sure. I mean, we work hard. Pero in our field. But nobody works harder than like a janitor sa school. Oh, grabe. Or kunwari, like an office worker, empleyado. Diba, araw-araw. Driver ng bus. Yeah, exactly. Diba? So, yun yung sinasabi ko. Pero fine, in our field, syempre, hindi ka makakarating if we don't work. Diba? So, we kind of work. Yun yung sinasabi ko na, the ingenuity, sinasabi mo pala, the ingenuity of being tamad. Meron talaga siya. Tawag doon, I don't think our work lends itself to a lot of, kasi sabi mo, di ba, nung sinabi mo you write jokes every day na until kahit wala kang maisip, na nagulat na ako dun eh. Pero, I don't think super effective na maging like
okay, pag sinabi mo, if you write 100 jokes a day, do you think you can come up with an hour in a month faster than what you, di ba? No. Hindi siya masyadong I think comedy, sobrang paradox niya in a way na you're working hard to make sure that your jokes doesn't sound like you're working hard. Does that make sense? Yeah, parang it doesn't seem na rehearsed. Oh, hindi That's siya why- pilit. Yeah. Pero like, to give credit to you, like, the way you sometimes, di ba sinasabi mo minsan, sa stage ko na mahanap yung jokes? The stage ko mahanap yung cadence. Kasi sometimes I would come in, meron naman ako sulat. Hindi ko masasabi, pasok ko lang sa wala. Okay. Wala akong Hindi, I ginagawa. mean yung bullet points lang. Man. Yeah, I do the bullet points. Pero meron akong initial thought or may insight or meron ng joke. Tapos kung ano lang mag-hit, I try to just, add on to it. Parang pag nag-uusap kayo, it's the same as kunwari may bungabang ka sa inuman. Ganun lang. So, you come in the stage. You have, may konti kang material to just start it. And then once the wheels are turning, yun na yung doon mo na dadagdagan ng joke. So, ako naman, ang weakness ko, if I don't get up on stage, wala ako na. Kaya ako minsan, sobrang dalang ko mag-open mic lately because parang last time na nag-open mic ako, nagka-COVID ako. Alam mo yun? So, sorry by the way. ikaw ba yun? Hindi. Sila yun? Sila Jeps yun. Sila Jeps yung may COVID saka sila Mikey. Tapos nag-open mic for it. Oo, Nice. nag-open mic Yan pa yung rin sila. passion, pare. Hindi nila alam. Hindi nila. Okay. To be fair. Tapos, parang pag ang dalang ko sa open mic, wala akong masyadong nasusulat because yung process ko, I can't do it without getting up on stage. Diba? Kasi ikaw ba, hindi ka ba you don't come up with punchlines on stage? Like, I do. talaga? No way. Like, Hindi. May punchline na lahat. you don't play around? No. Talaga? No, I don't. What? You see, I don't. Like, That's crazy. It's scripted na. Talaga? Everything. Yeah. We're different. Like, when I see yung tayo na ba't ang haba ng mga jokes dito? Ako nga, iba tayong komedyante. Oh my God. Yun nga yung dun eh. Pero kasi, I do that, well, hindi lang dahil tinatamad ako, pero sometimes if I write a joke down, tapos if I say it, nagtutunog siya out of, parang hindi ko siya magawa ng style, alam mo yun, everything. Pero there are times naman na kunwari, yung joke ko na about peach mango pie. Yun, that was just like an experience na nangyari talaga, and then naisip ko right away na kaya ko siyang gawing joke. I just need momentum. So yung ang ni-write ko lang talaga is yung premise. Tsaka yung unang premise and punchline. Yun lang yung una ko ni-write. Tapos everything else was just trying to piece together parts of what I experienced and putting it in structure. And like most of that was written on stage. Alam mo yung nakakatawa, like sinasabi mo, hindi mo yung masyadong strict. Mas mahirap na yung ginagawa yung nasa utak mo, ginagawa, gina-jumble. So muna kung para sa akin, written out na. Din nga kasi, Iba-iba parang, I think nagkaroon ako ng breakthrough once. Ganon din ako magsulat dati. Like, I think nagkaroon ako ng breakthrough once in my career na you don't have to look at it as a linear piece. Because a lot of people, they write it na parang okay, ito yung premise punchline and then tuloy-tuloy ko na siya. And when they write, they only just add on to it after. Diba? Ako, kahit pag nakita mo yung setlist ko, diba, kalat-kalat. Like, it's not a list na ganun lang. Minsan nasa kanan, minsan mayroong arrow papunta sa ganun. Parang ano lang siya eh, parang it's just something na, kumbaga parang hindi siya solid na listahan. Para siyang malleable piece of thing that you can play around with. And I think that works well to how my mind works. Ewan ko, ADHD. Hindi ko alam kung paano nangyayari yun. Pero, I can't explain it. Pero, kapag mas restricted ako, mas nahihirapan ako. Like, pag dinigdagan mo, di ba, pag nag-corp gig ka, di ba, bawal magmura, bawal magganyan. So, yun talaga kailangan ko isulat kasi, alam mo yun, hindi, kumbaga parang, it means I can't be loose. Para ka palang Da Vinci ng dick jokes. Like, hindi naman, ba't gano'n ba si Da Vinci? Nag-freestyle ba si Da Vinci? Parang gano'n. Yung the architect. Salvador Dali. Salvador Dali. Yeah. Dali, yeah. Okay, yeah. Whatever. Whoever that guy is. Pero, on the flip side, yun nga,
kung tinatamad talaga ako. As in talagang, may mga days minsan na wala akong ginagawa. Can I give you? Hindi nga ako naglalaro eh. As in, nakaupo lang ako. Nakatingin sa ceiling Minsan fan. may ganun lang ako, nag-phone ka lang. Ganun. Yeah, ito. Ganito rin naman. Parehas rin tayo, Red, minsan sa sobrang tamad ko. Nasa second floor ako ng Nepo Mall sa Dagupan. Tapos sira yung escalator pababa. Ang ginawa ko, pumunta ako sa kabila. Kasi ayos yung escalator pababa. So hindi ko alam kung tamad 'yun. O kasi mahirap pa rin lumipat eh. Alam mo Hindi, yun? kasi yung gravity hindi kaya ng Ng shittiness mo. Okay. Nagiging powder na siya. Okay. May powderness na ako. Okay. That's working hard to be tamad. Yes. I think yun yung thing eh. Because every time na I just lie on my couch or my bed, usually, tas makikita ko yung oras ko, sabi ko, minsan makita ko 8 o'clock. Sabi ko, 8 o'clock, most of the people sa buong Pilipinas bumabangon na ngayon. Tapos or baka nakabangon na nga eh. Paalis na. Pero alam mo yung tipong pagdating mo ng 8, the option to do that, it's just so great eh. Yeah, that's why we're blessed. #blessed. Oh, kasi it doesn't take a lot. Like, we don't wake up. Like, maybe we stay late. That's what we do. Yeah. Oh. Creatures of the night tayo. I mean, the only time siguro na tayo just really wake up ng sobrang early is pag may call time na maaga. Like, for sure. Naalala mo yung like sa Mandawi. Parang ang call time ng Mandawi is like 6 or something like that. Nagpo-form pa lang yung muta sa mata mo. Tapos susunduin ka sa bahay 5:30, 5 o'clock. Oo. Diba? Parang ganun. Medyo hassle. Pero masaya naman. Like, so uwi ka nun mga 12. Diba? Ng Tama. gabi or 1 a.m. Yeah. Mga ganong klase. I mean, that happens like what? A day. Kaya nga, In a year. sinusubukan ko na rin na magreklamo masyado. Like, nung New Year na walang kami ng wifi. Tapos parang para sa akin, end of the... Ba't nangyayari? Walang kwenta talaga. Ba't nangyayari sa akin? Tapos iniisip ko, ang daming like literally may mga tao sa Africa na lumilipad yung langaw sa bibig nila. Tapos ako nagreklamo sa wifi. Like, dude, sobrang wala akong kwentang tao. Sama na image mo ng Africa. Anyways. Anyways. No, it happens. Hindi. Ayaw ang pabawiin ka para cancel ka ng mga tao. Pag tinatamad ka ba, moving on. Okay. Pag tinatamad ka ba, do you find any productivity in it? Kasi ako minsan nagwa-wonder, like ako, I'm gonna say, yung crowd work show, I did that because tinatamad ako magsulat ng material. Tapos tinatamad ako i-edit yung finally special ko. Okay. So that was a result of, that was just me being distracted and gawin ko kaya to, tapos mamaya ginawa ko talaga. So parang produkto siya ng procrastination and katamaran. Alam mo yun? So, ewan ko kung justify ko to, pero sometimes sa pagiging tamad mo, doon ka rin nakakaisip ng mga jokes eh. Alam mo yun? Kumbaga parang part siya ng proseso natin. So, would you say, pag tinatamad ka ba, it's actually us working? It works for you? Ako hindi. Kasi, Talaga? Like yung kung nagde-daydream ako, sobrang walang kwenta yung mga daydreams ko. Why not? Gusto mo sa... sige, sabihin mo, give me like a date. Na-imagine ko na gumawa ako ng house moving castle. Wala kwenta. Pero sa sea. Yun lang yung daydreams. Wala akong productive. Kaya wala na kanina. Akala ko makahanap ako ng something to prove my point eh. Kaya nga, I said you were right, di ba? Kaya nga sinabi tama ka, di ba? Oo nga, sorry, I'm sorry. Kaya nga yung sinasabi ko, I force myself to write kasi may ADHD ako. I am literally diagnosed with A. Okay. Tapos yung mga daydreams ko nga yung Sorry, tama talaga. house moving castle pero sa sea. Paano nangyari yun? Wala lang. Hindi kasi in-imagine ko kung nagmelt yung polar ice caps. Okay. So, teka lang. So, may pinanggagalingan. Oo, kasi diniwala sa climate change. May paki ka sa mundo. Kaya yan nangyari. Okay. Di ba? Tanginang po. Wala kwenta. Akala mo yung may point yung tungkol sa Pilipinas. Teka lang. Sa Studio Oh my Ghibli God. rip-off lang.
That would be a good solution though. Oo nga. Like yung mag-ready tayo ng boats, parang second Noah's Ark. Yeah. Oh God, that was walang kwenta yun. Pero naggaling pa rin siya sa climate. Siguro napapaisip ka ng climate change. Yeah. Ang dami kong solutions sa bansa na naiisip pa nagde-daydream ako. Pero a lot of it involves like me having superpowers. Kasi ayoko mahuli at matorture. Like being bulletproof is the best siguro. Siguro no? Sa Pilipinas. Kaya maganda yung mga isekai anime. Yung yung slime. yung got reincarnated as a slime. O yung pumunta sa ibang mundo para maging mabuting presidente. Naging mabuting head of state lang siya. Walang kwenta. Walang... Parang power fantasy siya ng mga lalaki. Kaya siya sikat na sikat sa Pilipinas. Kasi never mangyayari. Kasi never mangyayari. Hindi natin alam. Vote red for president. Pare. Yeah, I'm not running. I could run. We can see that. We could... I'm kidding. I love you so much. Well, okay, so we've established na, I mean, hindi ko naman sinasabing lahat ng tamad session ko productive ako. Yung sinasabi ko lang, merong mga... You're right. Di ba merong... Like, for example, let's give an example sa nakikita natin. Ikaw ba yung nagsabi nito? Like, yung gumawa ng escalator. Tamad siguro yun. Yeah. Hindi. Yeah, tama. Pero ito pa. Do you... Sa lahat ng katamaran mo, wala kang naisip na joke? Like, while you're playing video games, don't you... Meron isa na like kung 'di ba naglo-load yung screen. Tapos nakikita mo yung sarili mo nag-video games, yung naka-boxer ka lang. Alam mo, tayo na wala talaga. Doon sa video games sobrang angas. Nakikita mo yung nagliliyempo na yung putang inang boxer mo tapos yan. Yeah, siguro naman meron. Here. One more thing. Sa katamaran ko, biglang napaisip ko, shit, I need to stop drinking na. Yun. Wow. Dude, ito, for those of you who don't know, like, nung bago mag-record to sabi ni Red, January pa ako last uminom to sabi ni Red, bullshit. Tas, sobrang supportive na friend. Inaaway kita para patunayan mo ako mali. Mali ka naman. Kaya nga. Yun. Okay. Congrats. Meron kang 3 days na hindi uminom. That's like normal for everybody. Really? Yeah. Hindi. Ano ka ba? Hindi. If hindi pa ako uminom since like Christmas. Hindi ako uminom ng January. Hindi ka uminom ng holidays? Hindi. Nung Christmas uminom. That's so wild. Hindi, gets ko naman na hindi umiinom ng... Pero sa holidays? That's when... Nung Christmas nga, uminom ako. Ang kulit nito. Kaya ka umiinom para maging tolerable yung mga kamag-anak mo, mga tita. Hindi, okay naman yung mga... Okay naman sila. I love my chosen relatives. I love them too, pero it takes a lot out of you. Kasi ang problema, most of the people sa mundo, and maybe we'll table this for another discussion, pero lahat ng tawag doon, lahat ng mga Pilipino, practice lang nila magkamag-anak nila eh. Diba? Lahat pa, hindi, pinsan ko yun eh, kailangan hindi. Pwede mo siyang i-cut from your life. Okay? That's so weird. Alam mo yun yung mga, hindi kailangan mo imbitahin itong pamilya ito kasi first cousin mo, wala mo na pakialam sa mga to eh. Diba? Okay. Ano mo yun? Yun ang sinasabi ko. Pero yun, I think a lot of katamaran dahil nga nasa field tayo ng comedy, it still works for us kasi we can use yun yung sinasabi, comedy is the only profession na kaya mong gamitin lahat ng knowledge mo. Hindi tipo, like kung engineer ka tapos alam mo kung sinong pinakamataas na assist per game sa NBA, hindi mo magagamit yan kapag nasa oil rig ka na diba? Pero kung komedyante ka and you can come up with a joke about kung sinong pinakamadaling assist per game, yun yung, alam mo yun, you can do that, diba? And I think yun yung maganda sa profession natin. Kaya natin mag-work hard tamadard. And hindi ko ipagpapalit yung buhay na to kahit saan kasi sarap niya. Masaya siyang buhay. Ayun. Yun. Ay, meron ka bang idadagdag or before we end our episode? That was such a good closer, pare. I wouldn't have said it better myself. Okay. Tama naman. Wala ka naman talagang. You are the lesser one. Hindi yun yung sinasabi ko. Coming off from the house moving castle sa tubig ni Andren, this has been Red and Andren.
tune into our next episode. Listen to us on follow us on Spotify. That's one of the things na kailangan i-remind ng mga Yes, tao. we are on And- Spotify. Help us beat Bible stories. I don't think wala na nga tayo sa top 200 eh. And then Taluan kung matalo namin yung ambient noise, yun Yeah. lang yung goal. yun lang yung goal namin. Matalo ang ambient noise. Malakas ang ambient noise. Yeah. Tawag doon. And then yung video is actually, if you're listening on the Spotify, if you like to see our ugly bodies and faces, the video is actually out on FB and YouTube. Maganda rin kasi yung Medyo video. mas late lang yung release, pero yeah, masaya din siya pa. Anyways, thank you so much. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.